Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at patuloy po nating pasalamatan at papurihan ng Diyos ngayong linggo. Amen. Amen. Hallelujah. Give thanks to the Lord our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever.
the splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness flies to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And go and sing, how great is our God. Age to age he stands, in time we see his hands, beginning and the end, beginning and the end. The God that dreamed was, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. The Lord in on high, Shirukigano, Elohai, Olakadire, Igadol, Elohai.
simula, Lord, na sa pupunan pa lang kami, Lord. Patuloy, Lord, na kinalala mo kami, Lord. Kinala mo kami, Lord. Hallelujah. Patuloy, Lord. Na ikaw, Lord, ang King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. You are our Savior, Lord, our Redeemer, Lord, our strength, Lord, our peace, Lord Jesus. Hallelujah. You are faithful, Lord. You are strong, Lord, and your love endures forever, Lord. Thank you, Lord, for your grace and your love, Lord. Hallelujah. Sa bawat isa, Lord Jesus, and we will continue, Lord, to lift up our hands, Lord, to bow down to you, Lord Jesus. Hallelujah. To worship you, Lord Jesus. Hallelujah. We love to be in your presence, Lord. Patuloy, Lord, na ikaw, Lord, mamahalin namin, Lord. Patuloy, Lord, na aming papapurihan, Lord, at pasasalamatan, Lord, sa araw-araw. Yes, Lord Jesus. Continue, Lord, to use our voice, Lord, ang lahat ng ginagawa namin to worship you, Lord. Hallelujah. To praise your name. Hallelujah. Continue, Lord, to surrender our lives to you, Lord. Change us, Lord. Change our lives, Lord. Change our hearts, Lord. Hallelujah. So that we may live for you, Lord Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord, for your love, Lord Jesus, for your goodness and faithfulness, Lord, sa buhay namin, Lord. We continue, Lord, to praise you and worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at isang magandang araw po sa bawat isa. At muli ay nagkasama-sama po tayo sa online na Sunday Worship Celebration natin. So, babalik ang aral po natin yung nung nakaraan na tayo po ay nag-face-to-face. At sa series po ng The Holy Spirit in relation to the times and season, ay ipinakita po natin kung paano yung life without the Spirit and life with the Spirit. So, isang tanong po sa bawat isa na tayo po ba ay nasa ganitong sitwasyon na at na si Kristo na po ang namumuno sa atin. At kasama po doon yung para po tayo ay maging nasa tamang lugar na kung saan nais ng Panginoon na nandun tayo upang masunod ang kanyang mga utos ay yun pong repent and be baptized. Every one of you in the name of Jesus Christ. At patuloy po na marireceive natin ang gift ng banal na Espiritu. At yung huling tanong po ay naandun na po ba tayo na namumuhay sa Christ-centered life at yung Spirit-empowered life? So tayo po sabi nga Jesus gives us a brand new life when we decide to follow Him. However, it's easy to get stuck at salvation and forget that we are meant to grow spiritually mature as Christians. So, nung time po na tinanggap natin na saved na tayo, hindi na po tayo nagpatuloy. At karamihan, kung hindi man lahat sa atin, ay naandoon. Either na-stuck na dun sa paniniwalang siya ay saved, kahit na siya ay may ginagawang mali. At yung iba naman ay once saved, always saved, na kahit na hindi niya iniwanan yung kanyang mga dating kasalanan, ay ligtas pa rin siya dahil maawain ng Diyos. At isang bagay po na sabi nga para tayo makarating doon sa maturity, kailangan nagpapatuloy tayo sa paglago, sa pagkakilala sa Panginoon. So let's learn from the Bible and the life of Jesus how to grow mature habits in our life. So, the Holy Spirit will warn you. It's up to you to pay attention. Kaya nga po iniwanan tayo ng Panginoong Jesus, ng banal na Espiritu na siya magtuturo sa atin ng mga bagay na natutunan na natin sa salita ng Panginoong Jesus. So, do not follow your heart. Follow the conviction of the Holy Spirit. Pagpuso po kasi natin yung lagi nating iniintindi at pinapakinggan ay hindi po natin maririnig yung tinig
At yun conviction ng banal na espiritu na base sa salita na nakatanim na po sa atin. At makita po natin na yun pong sabi nga minsan ang malakas na tinig sa buhay ng isang Kristiyano o yung tinig ng kanyang sarili, yung kanyang gusto. Kaya nga po yung illustration natin kanina na si Kristo ay naghari na sa iyo at hindi na yung sarili mo, pero may mga pagkakataon sa buhay ng isang Kristiyano na nananaig or nananaig yun pong ating sariling kagustuhan, kaya si Kristo po ay naandun na lang sa ibaba or hindi na natin napapansin na siya ay may sinasabi sa atin. At minsan, talagang ginagamit niya po ang mga lingkod ng Panginoon para magsalita sa atin or yung mga circumstansya sa ating buhay or yung mga delay or advance na mga pangyayari ay kasama po yun na inaalay ng Panginoon ang ating sarili sa kanyang kagustuhan. So sa araw pong ito ay pagpapatuloy natin yung the apostolic teaching and the foundation of apostolic doctrine. So tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po sa pagbibigay mo ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesus. At salamat din sa banal na Espiritu na patuloy po nagpapaalala, nagtuturo, at nagko-convict sa amin, Panginoon, kung may mga bagay kaming iniisip, sinasabi, or ginagawa ng hindi ayon sa iyong kalooban. It is your will that everyone should be saved at patuloy pong magrepent sa mga kasalanang nagawa, nagagawa, at nagpapasya, Panginoon, na wag nang gawin pa. Lord, naandun po ang tulong ng Banal na Espiritu upang makayanan namin ang bawat pagsubok sa araw-araw ng aming buhay. Ma-overcome, magkaroon ng breakthrough in the Spirit upang ang iyong kalooban ang siyang maipamuhay namin habang kami ay narito sa daigdig. Salamat po sa gabay pangungusap mo sa araw na to sa pangalan ni Jesus. Amen. So base po dun sa definition ng what is apostolic teaching. Sabi nga po, apostolic teaching is the continuation of Jesus' teaching about the kingdom of God. So ito po yung pinaka kabuuan or yung pong pagpapatuloy ng pagtuturo ng Panginoong Hesus patungkol sa paghahari or yung pagkakaroon ng paghahari ng kaharian ng Diyos sa ating buhay. Kasi po, paaring inaangkin natin na ang Panginoon ang hari, pero hindi lahat ng aspeto ng ating buhay. Pero makita po natin, may model tayo, at ito po ay ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa po, it is a teaching that includes the life, death, resurrection, ascension, ruling and reigning of Jesus, who became both Lord and Christ. So ito po yung kasama yung kanyang buhay dito sa lupa, buhay niya bago siya mamatay, kung paanong ipinapangaral niya ang kaharian ng Diyos, at yun pong kanyang pagkabuhay na muli ay patuloy po na at yung pong pag-akyat sa langit ay makita po natin na siya po ay kung paano siya ay ang totoong Kristo, na siya pong nagligtas at naghari at nagahari sa ating buhay ngayon. At pangatlo, it is a teaching that is authoritative because it is delivered personally by Jesus to the apostles. At yan po ay apostolic teaching na definition na ibinigay po sa ating mentor at spiritual career po ng ating grace o ng aming grace
na kinikerry nyo din. Dahil tinatanggap nyo po ang mga katuruan na walang iba kundi po si Pastor Wilbert Putial. At kung paano po na yung sa Matthew 28:18 na ito po ang purpose nating lahat kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Para makakilala po tayo sa Kanya. And Jesus came and spoke to them saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore," verse 19, "and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." At kung paano pong yung acronym ng GROW, Go to Church, Read Your Bible. Salamat po do sa mga nag-commit na magbasa at mag-post para po sa accountability. Hindi lamang po ninyo, maging ako. So, kung more than one chapter yun na nababasa nyo sa isang araw, okay lang po. Basta wag kayong lalaktaw ng chapter na mabasa po. Since buwan na po tayo ng August, kaya ako sinabing sa gospel na muna tayo magsimula. Pero ginagawa ko po yan, itong nagsimula na po ako kung gawin yan. Hindi ko pa lang po kayo challenge na makisama. Pero natutuwa po ako that even sa mga kaabalahan ay naandon na maging kultura na po natin na unahin ang salita ng Diyos para sa ating patuloy na paglago at paggamit sa atin ng Panginoon. So, read your Bible, obey what you read, and witness. Maging saksi po tayo ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. At verse 20, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. So, there is no better teacher than the Holy Spirit, and no better text than God's Word. Okay, so makita po natin na kahit sa modern age ay naandun po na relevant ang salita ng Panginoon sa buhay ng lahat ng tao na gusto pong makilala at patuloy pang lumalim ang pagkakilala sa Panginoon. Ngayon, ano po yung foundation ng apostolic doctrine? Sabi po sa Acts 1:1-2, the first account I composed, Theophilus, about all that Jesus began to do and teach until the day when he was taken up to heaven, after he had the Holy Spirit given orders to the apostles whom he had chosen. Through this, he also presented himself alive after his suffering by many convincing proofs, appearing to them over a period of 40 days and speaking of the things concerning the kingdom of God. At tanging si Jesus lamang po bilang nagkatawang tao na bago umakyat sa langit ay nagpakitang muli at nangaral pa patungkol sa kaharian at paghahari ng Diyos sa buhay ng mga nakakilala sa Kanya sa loob ng 40 days. Kaya yun po yun namang ginawang tradisyon ng mga Pilipino na bago raw umakyat ang kaluluwa sa langit ay nananatili pa ng 40 days dito. So, ito po yung konteksto nun at ito po yung pinagkuhanan ng ginawang basehan. Pero si Jesus lamang po yan, nananatili dahil tinatapos pa niya yung purpose sa kanya ng Panginoon o ng kanyang Ama na ipangaral ang kaharian ng Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit. So, after po niyang matapos yun, saka siya umakyat. So, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, "You have heard from me." Ang Ama ang nangako at sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang gospel.
At sabi nga you have heard from me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. At alam po natin na nasa Book of Isaiah pa yan. Then, therefore, when they had come together sa Acts 1:6-7, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? So, hindi iba po yung kingdom, yung kingdom ng Israel at yung pong kingdom na ipinapangaral ng Panginoong Jesus. And he said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. At verse 8, Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses to me, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. So ito po yung mga ano po yung katotohanan na patungkol or yung covered po ng apostolic doctrine. So una, yung the birth, life, death, resurrection, ruling and reigning of the Lord Jesus Christ. Pangalawa, Jesus' finished work at Calvary. Pangatlo, Jesus' unseen work at Sheol. Pang-apat, Jesus' ongoing work at the throne. At panglima, Jesus' final work through the church. So, simulan po natin sa truth number 1 or yung first truth. The birth, life, death, resurrection, ruling, and reigning of the Lord Jesus Christ. At makikita po natin ito sa 1 Corinthians 15, 3-4. Ito ay sapagkat ibinigay ko na sa inyo ng una pa lamang ang akin ding tinanggap. Okay? So, bago nyo po maibigay ang isang bagay or ang isang katotohanan, kailangan tinanggap nyo muna yon mismo sa inyong sarili na ito yung totoo. Dahil marami pong nagkalat sa ating paligid na sinasabing ito yung totoo. Pero kung napatotohanan po natin at yun ay talagang minsan may mga maling paniniwala na tayo na sinasabi natin na yun na yung katotohanan. Pero kung ikaw po ay teachable at alam mong ang Diyos mo ay progressive, na patuloy na nagbibigay ng kaunawaan dun sa mga sabihin na nating nabasa natin before na scripture na hindi mo maintindihan noon, pero habang nagpapatuloy ka sa pagbabasa at pagsisik sa banal na spirito ng ano bang ibig sabihin po nito, bukod pa dun sa pag-aaral mo, bukod pa dun sa pag-meditate mo. At bagamat si Pablo po ay hindi original na apostol, dahil siya po yung taga-usig ng church noon, siya yung pumapatay sa mga Kristiyano noon. Pero the moment na na-encounter niya ang Panginoong Jesus, sabi po niya ay yun pong tinanggap niya, yun din yung kanyang ibinibigay. Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, even po sa present nating kasalanan, even sa mga hinaharap pa, at yung mga darating pa na tao, or yung mga mabubuhay pang tao kung tayo man ay wala na dito sa mundo at hindi pa dumarating si Jesus. Dahil wala naman pong makakapagsabi kung kailan talaga siya darating. Pero nakikita na po natin, malapit na. Kaya hindi na rin po tayo dapat magpa-banjing-banjing sa pag-witness at ganun din po sa pagsasabi na mahal sila ng Panginoong Jesus sa kabila ng kanilang mga pagkakamali. At huwag niyo pong i-exempt ang inyong sarili. Lahat po tayo naging makasalanan. Pero naandun po yung pagmamahal, pagpapatawad ng Panginoong Jesus the moment na tayo po ay nagsisi at patuloy na magsisisi sa ating mga kasalanan kung tayo ay nakakagawa. Kasi darating po yung time
pag sanay ka na or hindi ka na sanay sa kasalanan, konting pagkakamali, convicted ka na agad. Hindi mo na kailangan magpatagal. At makikita mo na lang isang araw, hindi mo na ginagawa yung maling ginagawa mo dati. Kasi binigyan ka na ng kakayahan ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na spiritu na huwag ka nang magkamali. Kaya nga po yung empowered by the Holy Spirit, kaya natin mapagtatagumpayan lahat ng pagsubok, problemang dumarating sa ating buhay. So, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Siya rin ay inilibing at siya ay ibinangon sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Makita po natin sa istorya ni Jesus sa kanyang murang edad na 12, alam na po niya at inireveal na po ng Ama sa Langit. Alam na niya kung bakit na siya po ay nabuhay dito sa lupa. At siya po ay isinugo ng Ama sa Langit to fulfill a divine commission. He knew who he was and he was ready to begin the work God had given him to do. Tanong, tayo, ilang taon na tayo sa Panginoon? O nakakilala sa Panginoon? O tingin natin ay nakilala natin ang Panginoon? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam, ano ba yung purpose? Bakit ako iniligtas ng Panginoon? Para lang ba maging religious, uma-attend lagi ng service pag Sunday, pero hindi sinicelebrate yung kanyang buhay sa akin? Hindi ipinamumuhay yung mga prinsipyong aking natututunan kung ako man ay may natututunan? Sa tagal ng panahon na nakilala ko na at uma-attend ako sa isang Christian church, si Jesus po na model natin at the age of 12, alam na niya. Sabi ko nga, pansamantala lang ang buhay natin dito sa mundo. Hindi tayo permanente dito. Kaya kailangan alamin po natin, ano ba layunin ng Diyos sa atin? Yes, layunin ng Panginoon sa atin lahat to go and make disciples. Kasama na po doon yung vision natin na maging intentional tayo sa ating pakikisalamuha, sa ating pong sphere of influence upang sila man ay patuloy din pong makaakay ng mga sa yung sinasabi po ng iba ay kaluluwang ligaw. Yan. Dahil hindi po nila nakilala pa ang Panginoong Hesus na nagbigay ng buhay niya para po tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kung paano pong ang Panginoong Hesus ay ready na gawin ang kanya pong work. Tayo po ba ready na rin? Or piniprepare po ba natin ang ating sarili? May mga pagkakataon, pag ang inisip lang natin, yung kakayanan natin, hindi talaga natin magagawa. Pero kung nakikita ng Lord na sa kabila ng tingin mo ay hindi mo kaya, pero nag-aaral ka, nakikinig ka, nagte-take note ka, at pag may pagkakataon na inudyukan ka ng Holy Spirit, hindi ka nahihiya na magtanong, makipagkilala, makipagkaibigan, para ang soul na layunin mo ay maipakilala si Kristo sa kanila at kung anong ginawa nila sa buhay mo. So during His life here on earth, Jesus was the good teacher who had been sent to teach and preach the way to eternal life. Na paano ko pong laging sinasabi, ang eternal life dito pa lang sa lupa, mararanasan na natin. Hindi lang ho yung antay natin na pag umalis na ako, aalis po yung kaluluwa nyo dyan sa katawan at mawawala na po. So saan nyo po gustong pumunta? Sa langit o sa impyerno? Mamaya makikita po natin. He was the one who was sent to establish God's kingdom on earth. Jesus, knowing who he was, knowing he was the Son of God,
knowing he had a divine commission, submitted himself to the authority God had placed over him. So makikita po natin dito sa Luke 2:51, basahin nyo na lang, he was subject to them. Yung after ng 3 days na akala ng kanyang magulang na si Joseph at Mary, nakasama siya pabalik sa kanilang lugar, ay hindi alam na nagpaiwan siya. At after 3 days ay nakita po siya. So he yielded his will to the authority of his parents. He learned obedience. Bagamat alam niya yung kanyang dapat na gawin na business ng kanyang ama sa langit, pero hindi po niya ipinagkaila or hindi niya sinawata yung authority ng kanyang mga magulang over sa kanyang buhay bilang anak. Mga anak, kamusta po ang relasyon nyo sa inyong magulang? Especially na nagsimula na ang pasukan. Gaano po ang respeto, gaano ang obedience, maging sa ito ay sa oras ng gising, anong dapat kainin, anong dapat bawasan, ano ang dapat dagdagan, paano ang tamang paggastos ng budget sa school, ano ang dapat kainin. Lahat pong yan nasisimulan dapat sa tahanan at sa magulang ng mga bata. Dahil ang magulang po ay hindi kayo ang owner ng inyong anak. Manager lang din ho kayo dyan. Kaya kailangan i-manage natin ng maayos ang ating mga anak. Dahil ipinagkatiwala lang po ng Panginoon sa atin yan para sa kanyang purpose. Gaano po natin ginagampanan ng maayos yung atin pong katungkulan bilang magulang. Hindi lang po yung mag-provide ng mga pangangailangan or ng gusto nila. Sabi ko nga po, turuan nyo, within the budget lang. Ano lang yung kaya, hindi yung magustuhan. Pag nakapagtrabaho na yung mga yan at marunong mag-ipon, then saka kayo bumili ng gusto nyo. Pero yung i-demand nyo sa magulang nyo na hindi nyo na nakikita kung gaano na kasubsob at kaya yung hirap sa pagtatrabaho. Tapos makapag-demand pa kayo, wagas. Demand kayo or hingi kayo sa inyong ama sa langit. At kung nakikita niya maayos ang relasyon nyo sa mga pinaka-covering nyo, pinaka-protection nyo bilang mga anak, madali lang sa Diyos para ibigay yan sa inyo. At may mga iba-iba siyang kaparaanan para ipagkaloob yan sa inyo or sa atin. So, carpenter working alongside with Joseph. Siyempre, karpintero yung tatay niya eh. So, from 12 to 29, okay, maaaring naandon na natuto rin si Jesus kung paano maging karpintero under the authority of Joseph and Mary. So kasama na pati yung paggawa sa gawaing bahay. Although at the age of 12 he knew he was the Son of God, Jesus remained in subjection to his parents. 18 years later, he began his public ministry. So from his earthly parents or yung biological parents niya, ngayon, yung kingdom business naman or yung business naman ng kanyang ama sa langit, yung kanyang gagawin. So, 18 years are often called the years of obscurity or yung pong mahirap maunawaan dahil wala namang nakadetalye during ng 18 years ano ba pinaggagawa ni Jesus dito sa lupa. Pero makita natin that the age of 30, ini-start na niyang gawin yung work na ipinagagawa sa kanya ng kanyang ama sa langit. Kaya lang po niya nagawa ito ay he remained in subjection sa kanyang magulang.
biological parents. So, mga anak, huwag niyo pong babaliwalain ang inyo pong blessing ng mahabang buhay kung patuloy po ninyong irerespeto at pahalagahan ang inyong mga magulang. Wag na wag po, nag-iisa lang yan na ibinigay sa inyo ng Panginoon. At kayo ay ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kung ilan man kayo. Okay? Para pangalagaan, para gabayan. Hindi para magkaroon lang ng dominion or magkaroon na i-dominate lang kayo dun sa gusto nila or yung mga hindi nangyari sa buhay nila. Pero kung nararamdaman nyo naman ganun, makipag-usap kayo na maayos. Wala namang pagkakaiba ng kaisipan or ng mga problemang ating kinakaharap. Wala pong problemang masusolusyonan na hindi madadaan po sa maayos na pag-uusap ng pamilya. Unang-una po muna ang pamilya. 1 Corinthians 15, 5-8, siya ay nagpakita kay Cephas at gayon din sa 12 alagad. Pagkatapos ito, sa isang pagkakataon, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatiran. Ang nakararaming bahagi nito ay nananatili hanggang ngayon during nung panahon ni Pablo na isinulat niya sa Korinto. Ang ilan ay natulog na. So, ito po yung pagkamatay physically. Pagkatapos, siya ay nagpakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-hulihan, nagpakita siya sa akin. Ako na tulad ng isang sanggol na ipinanganak nang wala sa panahon. Yun po yung sabi ni Pablo sa description niya sa kanyang sarili. 1 Corinthians 15, 9-11, ito ay sapagkat ako ang pinakamababa sa lahat ng mga apostol na hindi nararapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesia ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos ako ay naging ako at ang biyaya niya para sa akin ay hindi naging walang kabuluhan. Ako ay nagpagal ng higit pa sa kanilang lahat, ngunit hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Kaya nga, maging ako man o sila, ito ang ipinangaral namin at kayo ay sumampalataya. So, makita po natin, God formed us, sin deformed us, but Jesus can transform us. So, ito po yung first truth covered in apostolic doctrine. At the Holy Spirit's voice is as loud as your willingness to listen. Kino-convict na po tayo kung may mga pagkakamali tayong ginagawa ng Holy Spirit. Pero sabi nga kung hanggang saan nyo siya pahihintulutang makapangusap sa inyo, doon po tayo makakagawa naman ng paraan kung paano po maiiwasan natin na magkamali or magkasala pa. Pangalawa, sa truth covered in apostolic doctrine, ang second po ay Jesus finished work at Calvary. Dito po sa Colossians 2:13, when you were dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven us all our transgressions. Verse 14, having concealed out the certificate of debt consisting of decrees against us, which was hostile to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. At verse 15, when he has disarmed the rulers and authorities, he made a public display of them, having triumphed over them through him. So, hinubaran na niya ang kapangyarihan ng mga pamunuan at mga kapamahalaan. Inilantad niya sila sa madla at inihayag niya ang kanyang pagtatagumpay sa pamamagitan ng krus. Sana po may time kayo na manood nung yung kay C.S. Lewis.
na yun pong Lord of the Rings. At ganun din po na makita natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Wala na pong ibang makakapagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan, pagkakamali, pagmamalaki, ano pa mga klase ng kasalanang ating nagawa. Pinatawad na pong lahat ng ating Panginoong Jesus at dinala sa krus ng Kalbaryo. Pangatlo na covered po in apostolic doctrine, Jesus unseen work at Sheol. So people will not be in hell because God did not want them, but because they did not want God. So makita po natin yan sa John 3:16. For God so loved Susan that He gave His only begotten Son, that when Susan believes, she will not perish, but Susan will have everlasting life. Every time po na kino-confess nyo ang John 3:16, palitan nyo ng pangalan nyo. Yung world. Ilagay nyo na yung pangalan nyo, gawin yung personal na tinubos ka ng Panginoong Jesus dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin. So, since are like credit card, enjoy now, pay later. Ganun po ang kasalanan. Hindi po temporal pleasure lang yan sa ating katawan, sa ating kaluluwa. 1 Peter 3:18, For Christ also died for sins once for all, the just for the unjust, so that He might bring us to God, having put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. 1 Peter 3:19, in which also He went and made proclamation to the spirit in prison. Verse 20, who once were disobedient when the patience of God kept waiting in the days of Noah, during the construction of the ark, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through the water. So makita po natin na sabi nga yung ikinonsider po ng isang religion na purgatory. Pero makita po natin even doon ay kung anumang place yun. Sabi nga po yung mga tumanggi kasi nun na pwede ba nating makita doon yung mga sineshare natin dati na tumanggi tapos ay hindi tinanggap ang Panginoong Jesus? Or yung mga sinasabing sila ay Kristiyano pero hindi naman ginagawa kung ano yung ipinag-uutos sa salita ng Diyos na inabutan ng kamatayan na hindi na nakabalik. So sabi po dito, the devil doesn't care if you go to church or read your Bible as long as you don't apply it to your life. So people on earth hate to hear the word repent. Those in hell wish they could hear it just once more. Second chance. No passage in the Bible says that there will be a second chance after death to turn to Jesus. Kaya may trabaho po tayong dapat gawin ngayon, now na. Sa mga kakilala, sa mga kaklase, katrabaho, kapitbahay, kapamilya nyo. Alam ko naninikluhod kayo sa Panginoon para sa kanilang kaligtasan. Pero kung sinasabi ng Panginoon, i-share mo ako sa kanila, gawin nyo na po. Gawin na po natin. Social media, face-to-face, kung anumang kaparaanan,
binigay na po sa atin lahat ng Panginoon. Then pang-apat, truth covered in apostolic doctrine, His ongoing work at the throne. So, naandun po siya sa kanang trono ng Ama sa Langit. So, trust in His timing, rely on His promises, wait for His answers, believe in His miracles, rejoice in His goodness, and relax in His presence. Makita po natin, hindi po nadidelay. At hindi po, sabi nga yung kanyang ipinangako gagawin niya. Lamang, alam din niya kung kailan nating kaya na. Kaya na ba nating tanggapin yung kanyang ipinangako o hindi pa? So, kasama po yun. 2 Corinthians 4:13-14. But having the same spirit of faith according to what is written, I believe, therefore I spoke. We also believe, therefore we also speak, knowing that He who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and will present us with you. So, alamin po natin, alam namin na siya na nagbangon sa Panginoong Hesus ay siya ring magbabangon sa amin sa pamamagitan ni Jesus at ihaharap na kasama nyo. Verse 15 at 16, ito ay sapagkat ang lahat ng mga bagay ay alang-alang sa inyo upang ang biyaya na sumasagana sa marami ay magparami ng pasasalamat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil dito, hindi kami nanghihina, subalit kung ang aming panlabas na katauhan ay nabubulok, ang aming panloob na katauhan naman ay binabago sa araw-araw. So, nawa po ay patuloy natin i-confess, Lord, binabago mo ako sa araw-araw. Pakisamahan niyo nga po akong sabihin, binabago mo ako, Panginoon, sa araw-araw. At patuloy po na bilang pamilya ay i-confess natin yan. At nakita po natin ang pangyayaring yan sa ating buhay. Verse 17-18, ito ay sapagkat ang panandaliang kagaanan ng aming paghihirap. So magaan lang po yung mga paghihirap na pinagdadaanan natin ay magdudulot sa amin ng lalong higit na timbang ng walang hanggang kaluwalhatian. Hindi namin isinasaalang-alang ang mga bagay na nakikita kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay nga na nakikita ay pansamantala. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Lahat po ng nakikita natin ngayon ng ating pisikal na mata, lahat po yan ay lilipas. Kundi pa darating ang ating Panginoong Hesus, makikita po natin na babago ang mga bagay-bagay sa mundo sa pagdaan ng panahon at pagbabago ng mga teknolohiya, maging yung pong mga researches na natutuklasan. Kung mapapanood nyo po yung The Moon, ay na-amazed po ako kung paanong nilikha ng Panginoon na tayo ay libreng nakakalanghap ng hangin at hindi na uubusan. Pero ang buwan ay wala pong ganong oxygen. At sabi nga po hindi natin maarok or lubos na maisip gaano kadakila ang pagkalikha na sa atin ng Panginoon. Yun lang pagkatao natin or yung ating pisikal na katawan lang. How much more yung ating pangkaisipan at lahat ng nasa loob natin na ultimo yung mga cells ay kayang i-regenerate kung maayos ang ating pamamahinga, mga kinakain,
Kaya pala isang bagay po na talagang, kumbaga kung may virgin forest noon, na wala po yung mga chemical na dahil sa, sabi nga po sa Ecclesiastes ba yun, or sa kung anong book yun, na sa mga huling panahon ay talagang yung talino ng tao. Kaya nga ang daming natutuklasan eh. Kaya lang, merong advantage at disadvantage yung pagkakatuklas po na maaaring nagpaikli ng buhay ng tao, nag-produce ng napakaraming hindi mo maintindihang sakit. Pero yung pong pagkalikha sa atin ng Panginoon talagang kamangha-mangha. At yung panglimang covered po ng apostolic doctrine ay yung His final work through the church. So yun pong acronym ng cross, Christ remove our sins simultaneously. Ilang libong tao, ilang milyong tao sa mundo, kayang-kayang alisin ng Panginoong Jesus ang kasalanan kung tatanggapin yung kanyang natapos na trabaho sa krus ng Kalbaryo. So, dying for me was the most He could do. Living for Him is the least I can do. Bawat isa po sa atin yan. Living for Him, living for Jesus is the least we can do. Siya po na namatay para sa ating lahat. The least we can do, ipamuhay natin yung buhay na gusto niya, na nakikita sa atin na siya yung namumuhay. Mahirap mang gawin yun. Mahirap on our own. Pero kaya sa tulong ng Banal na Espiritu na nasa atin. His final work through the church, Psalm 110:1-2. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Palalawakin ng Panginoon ang iyong kaharian mula sa Sion at paghaharian mo ang iyong mga kaaway. Tanong, napagharian niyo na ba ang inyong kaaway? Huwag kayong titingin sa asawa nyo kung katabi nyo. Okay? At wag naman kayong titingin sa magulang nyo. Kung naandyan kayo, magkakasama kayo. Sabi nga po, beware for Satan knows what flavor of sin to bait his hook with. Kaya nga po yung isang bagay na kung dati kang manginginom, medyo layo-layo na sa tropa. Huwag mo layuan yung tropa mo kung sila ay solo lang at walang iniinom. Pero lumayo ka na pag naglatag na ng 4 kantos dyan o Red Horse na alam mong ikaw mismo hindi makakaiwas. Parang inilagay mo yung sarili mo sa gitna ng ikaw na mismo yung naglagay sa sarili mo sa kung saan ay mahuhook ka ng bait ni Satan. So, nothing on earth is worth going to hell for. Okay, kasi po yung alak, sigarilyo, drugs, wala na po yan sa impyerno. Hindi, nandun na nga lahat yun eh. Oh, hindi mo na malalasahan yun. Hindi ka na magte-take pleasure. Dahil dagat-dagatang apoy at mga uod na hindi namamatay ang patuloy na gagapang sa katawan mo. Forever and ever. Kaya nga yun yung sinabi sa Revelation na second death. So David didn't need to know Goliath's strength because he already knew God's. Alamin mo ano yung lakas ng Panginoon. Hindi yung lakas mo. Hindi yung lakas ng kaaway mo. May kapangyarihan ka eh. Ang problema, doon sa kapangyarihang hindi ginagamit, baliwala din. Hindi ka makakapagtagumpay. Pero gusto mo magtagumpay. Gusto mo bang magtagumpay ka? Gamitin mo yung kapangyarihang nasa iyo.
kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa iyo sa pamamagitan ni Kristo at ng banal na Espiritu na naninirahan kung patuloy mong pinagbubulayan at ipinamumuhay ang kanyang salita. The giant in front of you is never bigger than the God inside of you. Naniniwala ka ba dyan? Kung naniniwala ka, kapatid, ipamuhay mo at hakbangan mo sa pananampalataya. Anumang higante, anumang gulayat na nandyan sa iyong harapan. Pero kung kahirapan yan, at ikaw ay sobra-sobra at hindi mo, simulan mo sa pag-evaluate, magkano ba kinikita mo at magkano yung gastos mo. Ano yung dapat bawasan. Talagang kapos na pakapos pa eh. O di paano mo dadagdagan? Common sense lang po. Binigay po sa atin ng Panginoon yung talino. May utak ka ba? Pakitignan. Lahat naman tayo may utak eh. Yung way lang ng paggamit ng utak, doon nagkakaiba. At kung paano pong sinabi, mga Hebreo 12 verse 1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin. Sino raw magtatanggal? Tayo po. Ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Pabitawan nyo na. Pabitawin nyo na sa inyo. Huwag nyo nang hayaang kumapit. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Kung paano pong si Peter nakalakad. Nung tinawag siya ni Jesus, lakad ka, labas ng bangka, lakad sa tubig, nakalakad. Dahil nakatuon ang kanyang paningin kay Jesus. Pero, nung itinuon na ang kanyang paningin sa alon at sa hangin na kanyang naramdaman, doon na siya nagsimulang lumubog. Kung ayaw mong lumubog, kung ayaw nating lumubog, kapatid, sa pagsubok, problema, mga pasanin sa buhay, ituon lang natin kay Jesus. Yan po yung ating pangalan. Binigay ng Panginoon na ating pangalan. At yan po yung binigay na book, verse, chapter at verse. Kaya nga po kahit na anong mga problema, pagsubok na dumarating sa ating buhay, na paglalabanan natin. Kung nakatuon po ang ating paningin kay Jesus, hindi sa ating sarili, hindi sa ating taong inaasahan, kundi kay Jesus lamang. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos. So, yan po yung 5 katotohanan na covered sa apostolic doctrine. At sa atin pong pagtatapos, only Jesus can turn a mess into a message, a test into a testimony, a trial into a triumph, a victim into a victor, for He is worthy to be praised. Amen po ba? Nawa po ay patuloy na wag nating tigilan ang atin pong pagbabasa ng salita ng Panginoon at sa biyaya po ng Panginoon, manatili po tayo sa katotohanan covered ng apostolic teaching. So tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po sa mga kapatiran na nakinig, tumanggap, at patuloy po na makikita ang pagbabago sa kanilang buhay
sa pag-a-apply po ng kanilang mga bagay na natanggap. Dalangin ko po na patatagin at salamat po sa kaunawaan ng iyong salita. Salamat sa katotohanan na patuloy naming ipapamuhay ng maayos sa mga prinsipyo na amin pong natututunan at patuloy pong mananatili ang aming paningin na nakatuon sa iyo upang anuman po mga pagsubok, problema, pagpapalang dumarating sa buhay namin, lagi pa rin naming i-acknowledge sa iyo nagmula at kami lamang Panginoon ay iyong mga managers at steward ng lahat ng ipinagkatiwala mo. Maging ito ay idea, kakayanan na gumawa, kakayanan na mag-isip, kakayanan na mag-develop, kakayanan Panginoon na may magawang bagong bagay mula po sa existing na. Salamat Panginoon sa innovation Panginoon, sa progressive revelation ng mga bagay na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa bawat isang nananangan, umaasa, at patuloy na inuuna ang iyong kaharian more than sa mga gusto namin. Pagpalain mo po ang bawat isa, pagalingin, patatagin, at gawin mo pong pagpapala sa bawat taong nakakasalamuha nila, maging ito ay kaklase nila, kaibigan, kapitbahay, mga kaopisina, Panginoon. At dalangin ko po, Holy Spirit, maging discerning sila sa boses mo kung ano ang ipinagagawa mo. Every day of our lives sa bawat isa sa amin upang mai-advance po ang paghahari ni Kristo, dahil nais na rin po namin na makita, maranasan ang kanyang pagbabalik dito sa lupa na gaya ng kanyang ipinangako. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Bless each one. Bless their giving. And thank you, Father God, that they will be in good health, with hope, and with a praying spirit every day of their lives. This I pray. Amen, amen, amen. God bless you and enjoy your day. So, dadako po tayo ngayon na manalangin at patuloy po na tayo po ay tatanggap ng communion. Bilang pag-alala, kasama po ito na makita natin ang pag-alala natin sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus at hindi po siya nananatiling patay. Nabuhay siya muli para po sa atin at ngayon ay nakaluklok sa kanang trono ng Diyos Ama sa langit. So tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo pong kabutihan at biyaya. Salamat Panginoong Hesus na kaming iyong mga anak, kaming iyong mga pinili, tinubos sa kabila, Panginoon, ng aming mga kahinaan, mga naging kasalanan na iyo na nilimot at nilinis ng iyong banal na dugo. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy kaming lumakad ng ayon po sa liwanag ng iyong salita sa aming buhay. And as we partake, Panginoon, as we remember, Panginoon, ang iyo pong pagpapakasakit para kami matubos mula po sa kamatayan at paglalagay ng aming mga pangalan sa aklat ng buhay, even, Panginoon, ng lahat ng aming ginagawa. Makita mo, Panginoon, na ang righteousness na meron kami ay hindi dahil sa aming sarili, kundi inaangkin namin, Panginoon, ang righteousness na ikaw, Panginoong Hesus, ang nagkaloob sa amin. Kaya, Panginoon, as we partake, ang ostya or ang simbolo ng iyong katawan at ang wine na simbolo po ng iyong dugo, dalangin ko po na makita mo sa amin, Panginoon, na hindi na po kami nananatili sa pagkakasala. Hindi kami mananatiling mahina, kundi, Panginoon,
ang kalakasan namin ay nagmumula sa iyo. And Lord, we honor you, maging ng aming substance na ikaw po ang ina-acknowledge namin, ng owner ng lahat ng meron kami. Bless each one, Panginoon, na patuloy po, Panginoon, na ina-acknowledge at hindi po nakakalimot sa iyo. Dahil ikaw po ang owner ng aming buhay at ang aming paglilingkod ay para sa iyo lamang. Thank you, Father God, sa iyo pong kabutihan at biyaya. So atin pong sabay-sabay na kainin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. At inumin po ang simbolo ng kanyang dugo. Praise God for the Faith Builder Church, Jesus the builder of our faith. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong pangunahan ang bawat isa. Salamat, Panginoon, that each one will function, Panginoon, sa kanila pong assignment, sa mga talents and seed ng faith na meron po sila according to their ability, Panginoon. Tuloy po nilang patatagin, palaguin, at patuloy na ang gabay ng Banal na Espiritu ang kanilang makamtan, lalo na po ang mga estudyante, ang mga manggagawa. And Lord, salamat, Panginoon, that your church, this is your church and we are your people, will have dominion, Panginoon, sa sphere ng aming influence. Lord, salamat po sa mga kaluluwang inilaan mo upang aming anihin. Salamat sa mga kamanggagawa sa ubasan na handa pong magpahinuhod at patuloy pong magpagamit, Panginoon, sa iyo. Thank you, Father God. We glorify your name. Pagpalain mo po ang bawat isa na mabuting kalusugan. At purihin ka, aming Ama sa langit. Salamat po, Panginoon, na kami ay tinubos mo. Salamat, O Diyos, na kami ay pinagpala mo ng kapayapaang nagmumula sa iyo na hindi po kayang ibigay ng mundo. Ikaw po ang maluwalhati sa buhay ng iyong mga anak, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.